po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng pagkakataon upang maging kabahagi ng pag-advance ng kanyang kaharian. Pangalawa naman po ay sa ating mentor na kung saan siya po ay nagbigay naman sa atin ng platform para makapagbahagi ng salita ng Diyos. At pangatlo po sa ating technical na kung saan ay punong abala sa lahat ng mga pag-aasikaso para sa mga live streaming na ating ginagawa. So maraming pong salamat sa inyo pong lahat at sa lahat po ng ngayon ay makikinig ay pagpalain po tayo ng Diyos. So sa hapon ito, ating pong muli pag-aaralan, tulad niya po ng ating pinag-aaralan kamakailan, ay restoring family relationship. Pero before we are going to pag-aralan po ang ating tatalakayin ngayon, ay tayo pong sumaglit na manalangin. Dakin ng Diyos, maraming po salamat o God sa oras ito. Kami po ay lumalapit sa inyo at patuloy na nagpapakumbaba, humihingi ng kaalaman, karunungan, panahugad sa pagbabahagi ng iyong salita. Ama, gamitin mo ang salita mong ito na makapagbibigay ng direction at kaunawaan, Panginoon, para maisabuhay at maisaayos po namin ang aming mga sarili, lalo tigit ang aming pamilya, Panginoon. Ama, salamat po, pinupuri ko po namin na dakila, you are worthy to be exalted, you are worthy to be honored. Lord, bless this day, bless this message, Father God, Lord. Thank you so much, thank you, Jesus. So worthy to be exalted, to God be the glory. In Jesus' name we pray, amen and amen. Muli ay magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating po pag-aaralan ay restoring family relationship na kung saan ay ang sabi ng aklat ng Malakay chapter 4 verse 5 to 6, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the father to the children, and the heart of the children to their father, lest I come and smite the earth with curse. Ang Diyos ay galit sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanilang mga pangako, sa kanilang asawa. Galit ang Diyos sa mga taong hindi nagbibigay ng oras at panahon sa kanyang pamilya. Galit ang Diyos sa mga taong hindi nagpapahalaga sa kanilang mga responsibilidad. Galit ang Diyos sa mga taong walang inisip kundi ang kanilang mga sarili. So, ibig sabihin, ang pagpapamilya ay nais ng Diyos ay maging maayos at maging matagumpay, maging masagana at maging nais ng Diyos na talagang makita ang kanyang kalwalatian sa loob ng ating mga tahanan. Kaya pinag-aralan po natin kamakailan ang unang-unang pamilya, no, na saan ba nag-originate ang pamilya at sino ba nag-design ito, no? Where the said family was originated and who designed this. Binigyan po natin ng pansin yung Trinity, na po, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God is the Father, Jesus is the Son, and the Holy Spirit is the one who represents the Father and the Son. Dito pinapakita ng Panginoon kung paano nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo o pagkakaisa ng bawat persona na ating pwedeng pagbatayan o pwedeng maging pattern sa loob ng ating tahanan. At sa loob ng ating tahanan, makikita po natin na meron po talagang dinisenyo po talaga ng Diyos ang tatay para maging head at maging ang nanay, tatay at nanay para maging head at ang anak naman ay para magpasakop sa kanyang magulang. Kaya makikita po natin na kung saan ay napakahalaga ng pagkakasundo-sundo ng bawat isa. God the Father, and Jesus is the Son, and the Holy Spirit is the one who represents the Father and the Son.
Pinag-usapan din po natin kamakailan na kung saan ang gusto ng Diyos, ang dahilan kung bakit ang Panginoon mas inuna niyang likhain ang lalaki kaysa babae. At nakikita natin dito na ang pagkakalikha ng Diyos sa lalaki ay mas kakaiba sa pagkakalikha ng Diyos sa babae. Ano ang dahilan kung bakit inuna ng Diyos ang lalaki kaysa sa babae? Number one, God wants the man be responsible in everything that was entrusted to him. Gusto ng Diyos na maging responsable muna ang lalaki sa lahat ng bagay na pinagkatiwala niya. Pangalawang pinag-uusapan po natin, ano po ba yung God wants the man be responsible in everything that was entrusted to him. Now, number one, to take care and escape the land. Ano po ang ibig sabihin po? Mag-prepare muna, i-prepare mo muna ang kinabukasan mo, yung paghanda mo muna yung darating na bukas bago ka pumasok sa isang napakabigat na responsibilidad. Kung hindi ka pa handa o hindi mo pa napaghahandaan ang lahat ng bagay bago ka pumasok sa isang tahanan, kung hindi ka pa handa tapos papasok ka, ay mahihirapan tayo. At mauuwi lang sa wala at kapaguran ang lahat ng pakikipagrelasyon mo sa lahat ng sa pamilya, lalo tigit sa magiging kabahagi at kabiyak mo ng iyong tahanan. Pangalawa, to keep and obey what God has commissioned him. Matutunan nating lingapin at sundin kung ano ang ibinigay na assignment sa atin ng Panginoon. Ano yung kinumission sa atin ng Diyos. Ano po? Hindi pa nga tayo marunong maghugas ng plato. Hindi pa nga marunong maglaba. Hindi pa nga marunong magsaing pa lang, natututong pa. Paano ka papapasok sa pagpapamilya? Paano ka papapasok sa pagkakaroon ng isang pagtatatag ng isang pundasyon ng isang pamilya? Kung ang sarili mo pa nga lang, hindi mo pa maasikaso, hindi mo pa nga malabhan ang sarili mong damit, paano ka papapasok sa isang pagpapamilya? So, yung pagsunod napakahalaga. Matutunan natin sundin kung ano ang nais ng Diyos sa pagtatatag ng pamilya. Huwag tayong basta-basta pumapasok. Pagkatapos ay lalabas din. Galit po ang Diyos sa ganyang klase ng pamamahala ng isang pamilya. Ayaw ng Panginoon na masira ang tahanan. Kaya gusto ng Diyos lahat ay maging maayos. Kaya bago ka pumasok sa isang pagpapamilya ay tiyakin mo muna na maayos ang iyong kalagayan. Pangatlong pinag-usapan po natin, to be more patient and accurate in doing His assignment. Gusto ng Diyos na maging pasensyoso tayo. At maging accurate ang gagawin natin sa pagtupad natin ng ating mga assignment sa ating pamilya. Ang pamilya natin ay yan po ay isa sa mga assignment natin. Priority po, no? Ako po ay nakapakinig po ng mensahe na tama pong i-priority po ang gawain ng Panginoon. But paano mo mapagtatagumpayan ang ministry kung ang sarili mong pamilya ay hindi mo pa mapagtagumpayan? So, dapat God first, then family, then ministry. Diyos
naglilingkod tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Diyos, ginagawa natin yung dapat para sa Diyos. But, tiyakin din natin na ginagampanan din natin ang tungkulin natin sa ating pamilya. And this is our assignment. Ito po yung ating assignment po. Ngayon po, idadako po tayo sa ating pangalawang bahagi ng pag-uusapan. Ito po ay part 2 po ng ating pag-uusapan. Wait for the perfect will of God. Dahilan kung bakit ang Panginoon ay lumikha ng lalaki. Una niya nilikha ang lalaki kaysa sa babae. Pangalawa pong dahilan, matuto pong maghintay sa tamang, perpektong kalooban ng ating Panginoon. Nilagyan ko po ng perfect kasi lahat naman po ng gawa ng Diyos ay perfect. Kaya kung papasok tayo sa pagpapamilya at magdidesisyon tayo para magkaroon ng isang mabuti at magandang maayos sa tahanan, ay ako'y nakakasigurado na kapag ang perfect will ng Panginoon ay siyang ang nangyari, hindi po tayo magsisisi. Kasi kung perfect ang Diyos, kayang gawing perfect din ng Panginoon ang ating pamilya. So, ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate for him." Hindi mabuti sa hindi mabuti sa isang tao ang nag-iisa. Can you imagine? Kung ang Diyos nakakita ng ating pangangailangan, kung ang Diyos nakita ng Diyos ang pangangailangan ng tao, tayo kaya, okay, sabihin natin na alam natin lahat tayo may pangangailangan. Pero alam ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin. So, hindi po natin kailangang hanapin o pagsikapan na magkaroon po tayo ng bahagi o maging kabahagi ng ating buhay. Kusang darating po ang tamang panahon na ipagkakaloob ng Diyos ang para sa atin. Ako po ay nalulungkot sa mga kabataan na nakikita ko po na maagang nagsisipag pumapasok sa isang napakabigat na responsibilidad. Sa murang edad, kung tayo po ay mag-iikot, magsasurvey, titignan po natin ang paligid. Napakarami po ngayon ang kabataan, no? Sa sobrang kapusukan, maaga pa lang buntis na. Hindi pa nga marunong mag-asikaso ng sarili, hindi pa nga marunong maghugas ng plato, hindi pa nga marunong magligpit ng higaan. Buntis na. Inuna ang gusto ng sarili kaysa sa maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Kapatid, ako'y nangungusap sa mga kabataan. Huwag po natin madaliin ang panahon na itinakda ng Diyos sa atin. Darating at darating po talaga ang panahon na tayo po ay magkakaroon o pagkakalooban ng Diyos ng tama para sa atin. At pag tinignan po natin mabuti, at inobserbahan, kung ang sarili natin ang laging masusunod, kapatid, puro failure ang mangyayari sa atin. At ang masaklap, instead na mapaganda, mapaayos ang takbo ng kinabukasan ng pamilya mo, dadali mo pa sila sa kapamakan.
At ang nakakalungkot, kapatid, tulad yan ang sabi ng Malakay, sinisira natin ang ating mga pangako. At galit ang Diyos sa pagsira ng pangako, sa mga sumisira sa ating mga pangako. Kaya mahirap pumasok sa isang usapin, lalo sa pag-aasawa, kung hindi ka pa handa. Napakahirap pumasok sa isang usapin, lalo higit hindi mo nauunawaan kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang matibay at matatag na pundasyon ng pamilya. Paiiralin mo ang pita ng laman, paiiralin mo ang pagnanasa. Kapatid, hindi lang puro pagnanasa, hindi lang puro pita ng laman ang kailangan para mapatatag ang pamilya. Ang kailangan ay matuto tayong tumayo sa ating mga responsibilidad. But, kung tatayo natin sa ating responsibilidad, huwag nating hayaan, huwag po nating hayaan na tayo ang masunod. Hayaan po natin Diyos ang masunod sa lahat ng gagawin natin, lalo higit sa pagpili ng tamang tao para sa atin. Sabi dito, and the Lord said, it is not good that the man should be alone. Kung makikita po natin, naramdaman ng Diyos na every time na may dadaan na hayop sa kanya, may kapartner. Sabi niya, sana all lagi may kapartner. Every time na may dadaan, napapasana all siya. Binibigyan niya ng pangalan ang bawat hayop na dadaan. Kaya lang naisip niya, parang lugi ata ako. Itong mga dumadaan sa harap akong hayop, binibigyan ko ng pangalan, pero may mga kapartner. Bakit ako wala? Pero hindi po yun nakita sa Bible na nagtanong ang si Adan kung bakit siya wala. Dagdag ko na lang po yun. Imagine niyo na lang po na every time na may dadaan sa kanya, hindi kaya siya nagtataka bakit siya wala. Bakit wala siyang kapartner? Samantalang every time na may dadaan sa kanya, bibigyan niya ng pangalan, lahat ng hayop. At kung ilang hayop yan, na binigyan niya ng pangalan, ako'y nakatitiyak, hindi lang po ito dumaan sa isang araw lang, tapos agad. 2 araw lang, tapos agad. It takes maaring buwan bago natapos o maaring taon bago natapos ang pagbibigay ng pangalan. Kasi hindi lang po sa himpapawid, hindi lang po sa ibabaw ng lupa na hayop ang kanyang binigyan ng pangalan. Sabi ng Biblia, lahat ng hayop. Kaya maging sa ilalim ng dagat, maaring nabigyan niya rin ng pangalan. So maaring ilang buwan o ilang taon bago niya na kumpleto, nabigyan ng pangalan ang lahat ng hayop. At nakita ng Diyos, na sabi ng Panginoon, hindi maganda sa tao ang nag-iisa. Kaya kung nakita ng Diyos ang pangangailangan mo, pangangailangan ng tao, ni Adan, kita din ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Kaya kung ang pangangailangan natin ay patungkol sa pangangailangan ng pagkakaroon ng partner sa buhay, alam ng Diyos kung kailan ka bibigyan. Alam ng Diyos kung kailan ka o kung kailan niya ilalatag sa iyo ang para sa iyo. At sabi dito, I will make him a helpmate for him. Kapatid, maaaring hinihanda ng Diyos ang sarili mo. Kagaya ng una kong natin pinag-aralan, na gusto ng Diyos na maging responsable muna ang tao.
Inihanda ng Diyos na ang lalaki ay maging responsable para maunawaan niya na kung dumating man ang tamang panahon na siya magkakaroon ng kapartner, ay hindi niya ito gagawin katulong. Ang pag-aasawa, kapatid, ay hindi para magkaroon ka ng katulong. Ako'y nakapanood sa isang Facebook na doon pa lang sa araw ng kasal, nakatikim na ng sampal yung babae. At siguro napanood nyo na rin to. Yung time na binibiyak yung cake, ay parang nagalit na yung lalaki. Sa pagkakataong yun, parang sa harapan ng maraming bisita, na pinakita ng lalaki yung kanyang pagkagaspang ng pag-uugali sa araw ng kasal. Paano pa kaya pagdating ng nagsasama na sila? Di mas lalong higit doon ang kayang gawin ng lalaki. Meron pa ho akong napanood na talagang sinampal talaga yung babae. Hindi pa nagsasama, natapikan agad ng babae. Di how much more pag nagsama? How much more kung after ng kasal nagsama sila? Hindi ko magagarantiya kung maaari kung ilang taon o buwan lang ang pagitan bago pag hindi kinaya na ng babae, baka lumayas na lang o iwan yung lalaki. At sabi ito, helpmate, hindi po para gawing katulong o pansimbag ang babae. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos sa tamang pagpili o tamang pagsunod sa ating Panginoon para kung sakasakaling dumating ang pagkakataon na tayo po ay magkaroon o bigyan ng Diyos ng magiging kabahagi ng buhay, ay hindi mo ito gagawin parang pansimbag at hindi mo ito gagawin katulong. Ang katulong po ay malayong-malayo sa salitang katuwang. Iba po ang kahulugan ng katulong sa kahulugan ng katuwang. Pag sinabing katulong, ito ay may kalakip na maaring kalakip na halaga ang bawat iuutos mo. Kaya kapag mag-utos ka, walang pasubali. Kung halimbawa, pakiabot mo nga yung gitara na yan, pero kung katulong ang tingin mo sa asawa mo, abot mo nga yung gitara. Kunin mo nga yung gitara na yan. Buhatin mo nga yung lamesa na yan. So, doon pa lang, sa salitang katulong, parang inilalagay mo ang sarili mo na hari o amo, mas ikaw ang amo o hari. Kaya kung bigyan mo ng utos ang asawa mo, anak mo, parang ipinalagay mo na ikaw ang hari. So, hindi po asawa ang hahanapin natin kung ganyan tayo sa ating pamilya, sa ating tahanan. Kung kayo po, kung naiisip niyo po na kung bakit kami nag-asawa, tambak na ang labahan, hindi mo maasikaso ang sarili mo, hindi mo maasikaso ang pinagkainan mo, hindi mo maasikaso kahit yung pananamit mo o yung pang-araw-araw mong ginagawa. Tapos magkaasawa ka para gawin mong katulong? Hindi po katulong. Ang katuwang po ay katulad halimbawa ng
meron kang isang bubuhating lamesang malaki. At sasabihin mo sa katuwang mo, Brad, sis, o sino man, nandoon yung salitang pasubalit. Pwede pakipatuwang naman, buhatin natin ito. Buhatin natin ito. Yung word na katulong, hindi ka involved doon sa bagay na gagawin ng isang tao. Kasi bakit? May kalakip na sweldo, may kalakip na halaga ang bawat pagputos mo sa kanya. Pero yung katuwang, hindi mo po ito sasahuran eh. Kasi bakit? Dalawa kasi kayong bubuhat sa burden o bigat na inyong kakaharapin habang kayo ay nagpapatuloy sa inyong paglalakbay sa inyong journey. At sa paglalakbay nyo, hindi lang ikaw nag-iisa. Dapat lagi pa rin kayong magkasama. Kaya yung word na katuwang, dapat naiintindihan po, lalo ng mga kabataan. Nilikha ng Diyos ang lalaki para maiintindihan ang salitang katuwang. Kaya nilagay ng Diyos dito, hindi sinabi ng Diyos dito, helper. Help me. Ito po, help me. Sa Tagalog po ay katuwang. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sinabi ng Biblia sa Matthew 6:33, sinabi niya, seek ye first. Hunahin mo muna siya. Seek Him first. Kung talagang gusto mo na maging matagumpay at maging maayos ang isang relasyon, ang Biblia po nagsasabi na unahin po natin siya. Unahin natin ang Diyos at ang Kanyang righteousness. At ang lahat ng bagay, sabi dito, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay idaragdag ng Diyos sa atin. Kaya kung uunahin natin ang Panginoon, uunahin natin ang Diyos, pati lahat ng pangangailangan mo, sabi ko nga po kanina, alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Pati ba partner sa buhay? Yes. Pati partner sa buhay, kayang ibigay ng Diyos sa tamang panahon. Matuto lang tayong maghintay. Matuto lang tayong hintayin ang tamang panahon ng ating Panginoon. Huwag po tayong magmadali. Tandaan po natin, ang sabi ng mga matatanda o kasabihan ng mga matatanda, ang lumalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Kapatid, iyang salitang yan ay bibihira na lang po natin nagagamit. Pero may katotohanan po. The more ka nagmamadali, the more ka napapahamak. Kaya kung nagmamadali kang magkaroon ng kabahagi ng buhay mo, kapatid, mas malaki ang tyansa na mapahamak ka. Lalo na sa mga kababahian. Ang gaganda at maayos ang kalagayan ninyo nung kayo mga dalaga pa. Kapag dumating ang pagkakataon na kayo ay mas inuna nyo ang inyong mga sarili dahil nanghihinayang kayo sa inyong crush na gwapo, tapos niligawan kayo, sabihin nyo, sayang, pag hindi ko ito sinagot, baka mapunta pa sa iba. Hindi mo man lang tinanong ang Diyos, Lord, gusto mo ba itong taong ito? Dapat ang pagkikipagrelasyon ay hindi lang nakadepende sa nararamdaman natin. Dapat nakadepende sa gusto ng Diyos.
Madalas ang tao dumidepende sa kanyang nararamdaman. Kaya minsan, ako po sa church ay ibinaba ko po ito. Sinabi ko po sa kanila, hindi ako naniniwala doon sa mga kabataan na lalapit sa akin, Pastor, pagpray mo naman si ganito. Palagi po kasi sa tuwing ako'y mapipikit ang aking mga mata, siya lagi ang nakikita ko. Sa aking pagtulog, siya lagi ang panaginip ko. Sa tuwing may ginagawa ko, siya lagi ang nakikita ko. Alam mo, sabi ko sa kanila, alam mo, sa totoo lang, hindi yan ang sinasabi ng kalooban ng Diyos. Sasabihin mo na, Pastor, pag-pray mo kasi baka ito na ang kalooban ng Lord sa akin. Alam niyo, hindi iyan ang talagang punto na sasabihin natin kalooban ng Diyos na dahil lagi siya ang nakikita mo. Kaya siya ang lagi nakikita mo sa pagpikit ng iyong mga mata, sa inyong pagtulog, sa iyong panaginip, at kung ano man ang ginagawa mo, dahil siya ang laman ng utak mo at hindi na ang Diyos. Kaya every time na may ginagawa ka, yun na lang ng yun ang nakikita mo. Madalas, ang binibigyan mo ng pansin kung ano ang nararamdaman natin. Ito madalas natin binibigyan ng pansin. Dapat tignan natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, inutos ng Panginoon itong biblical principle na to sa Matthew 6:33 na unahin mo munang hanapin ang kaharian ng Diyos bago o ang kanyang katwiran, ang righteousness ng Panginoon. Kung magsimba ka pa nga lang once in a blue moon, tapos ikaw pa ang may ganang lumapit sa Diyos, sasabihin mo, Lord, bigyan mo naman yung kapartner ko sa buhay. Binabiolate natin ang prinsipyo ng Panginoon. Very clear sa amin ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Hunahin mo muna ikaw ipagharian ng Panginoon. Ang kanyang kaharian. Hindi ka pa nga nakakapag nagiging regular sa pagsamba mo sa Diyos. Gusto mo na agad may kapartner ka. Ako po itong tinatalakid pong ito ay hindi lang po ito sa mga may asawa, kundi pati sa mga kabataan, mas lalo ko po itong pinagdidiinan. Mamaya po, ahantong din po tayo mamaya doon sa mag-asawa naman. Pero for the meantime, dito muna po tayo sa mga kabataan. At ako po'y naniniwala, no? Kung magiging priority natin ang Diyos, mas the best po ang pwedeng maging resulta na pwede nating maranasan at makamtan sa buhay. Meron po akong nakita o naging halimbawa ng isang taong lumakad sa kalooban ng Diyos. Ito po ay ano bang tawag dun sa kapatid ng asawa ko. Parang bilas ata ang tawag ko doon. Bilas. No, kapatid ng asawa ko. No, yung kapatid ng asawa ko, nag-asawa siya at yung kapatid noon ay yun po yung aking tinutukoy po sa inyo sa sinasabi ko po ito. At ito po'y kilala niyo po ito. Kilala po ito ng mga sa Christian world, no? Sa Christian natin. Kilala po siya. Siya po ay naging mang-aawit po, hindi lang po dito sa bansa natin, kundi sa bansang Pilipinas. At ang kwento po niya, yung kanyang asawa na unang pumunta sa church, ang gawain ng asawa niya, maagang-maaga pumunta sa church, nananalangin.
At pagkatapos manalangin ay naglilinis na ng simbahan. Inaayos na yung church. Yung mga bangko, yung lamesa, nililinis niya lahat yan, pati stage. Maagang nagpupunta sa church. Tapos, habang long time na siya ay nananalangin, at habang siya naglilinis, umaawit, kumakanta at nananalangin sa Panginoon, dumating sa isang pagkakataon na pinalangin niya na siya nagkakaedad na. Sabi niya, mukhang ako ay tumatakbo na yung panahon na nagkakaroon na ako ng kaedaran. So, sabi niya, Lord, ang unang-unang lalaki na papasok sa simbahang ito, siya ang aking, maaring siya ang kalooban mo para sa akin. Tayo mga kalalakihan, likas sa atin ang maghangad ng makakapartner na maganda. Kung ganun tayo, lalo tigit ang mga babae. Ang mga babae gusto nila gwapo. Yung talagang perfect dream talaga nila. Makisig, magandang lalaki, gwapo. Talagang masabi mong may masasabi at may papakilala mo at may pagmamalaki mo kahit kanino. Kaya, yung kauna-unahang pumasok nung time na yon ay pumasok siya, paglingon niya pag naramdaman niya may pumasok, paglingon niya, ang lalaki pumasok ay may polio, yung gumaganon-ganon yung paa. Yung gumaganon-ganon yung paa. Kaya sabi niya, Lord, siya po ba ang kalooban mo? Kaya lang, dahil yun ang panalangin niya, sabi niya, Lord, ang unang-unang lalaki na papasok sa simbahan ito, yun po ang kalooban mo para sa akin. Ang pumasok, ganun-ganun ang paa. Likas sa babae talaga ang magkaroon ng paghahangad na magkaroon ng kapartner na talagang so masasabi natin mala Adonis ang dating ng lalaki na ninanasan niyang makapangasawa. Pero ang pumasok sa simbahan ay isang maliit na nga na lalaki, polio pa. Kaya, siyempre, kahit sinong babae mag-iisip, siya ba talaga kalooban mo, Lord? Siya ba talaga ang para sa akin? Kaya nung inano ng Panginoon na yun na nga ang kanyang binigay, tinanggap ng babae. Kung sa physical na anyo lang tumitingin ang babae, hindi po papasa yung lalaki. Kung physical lang ang pag-uusapan. Pero dahil kalooban ng Diyos, ang tinignan ng babae, pinakasalan niya ang lalaki. Nagpakasal siya sa lalaki. At ano nangyari? Naging matagumpay ang buhay, pamilya ng babae ito. Dahil ang kalooban ng Diyos ang nasunod. At kilala niyo po itong lalaki ito. Siya po si Dong Campoy. Si Dong Campoy po ang ano po siya ng aking kumbaga, yung kapatid ng asawa ko, yung asawa nung kapatid ng asawa ko, kapatid niya yung Dong Campoy. Hindi ko po alam kung anong tawag doon, kung hipag, bilas, bayaw, o ano pa man, kung ano ang tawag doon. Ang hipag ko yung kapatid ng asawa ko. Pero yung kapatid ng asawa niya, hindi ko po alam. So, naging maganda ang buhay. Naging maayos. At nakakatuwa po at hindi lang po sila sa bansang Pilipinas ginagamit ng Diyos maging sa ibang bansa. Kasama yung babae. At ang mga anak ay makikita nyo ang gaganda, maayos ang kalagayan. Paano kaya kung sabihin ng babae nung tiyan na siya ay naglilinis at nag-aano ng simbahan? Sinabi niya na kailangan ko yung mas gwapo, pogi, makisig ang katawan.
Kapatid, hindi ka kayang buhayin ng kagapuhan. Kung ang lagi mong hinahangad sa pagkakaroon ng pamilya ay kagapuhan lang, hindi ka kayang pakainin ng kapugian lang. Hindi ka kayang buhayin ng kakisigan lang. O kung ikaw na may lalaki at ang hanap mo ay maganda, hindi ka matutulungan ng ganda lang. Baka ang gagawin mo, lagi mong itatago asawa mo kasi matatakot ka na baka may mga manligaw diyan sa asawa mo. Lagi kang pangungunahan ng takot at sasabihin mo, takot, delikado. Baka mamaya pagka dinisplay ko asawa ko, sinama ko sa party-party, sinama ko sa mga gawain, sinama ko sa pagpapaloob, baka may magkagusto. Ang gagawin mo na lang sa asawa mo, itatago mo na lang. No, para kang si Abraham at si Isaac na pinagsinungalingan nila ang lahat ng lugar na pupuntahan nila para lang may mapagtakpan, no, kung yung kanilang asawa ay ginawan lang kapatid. So, hindi po tama, no, na tayo po ay maghangad ng magkaroon ng kabahagi sa buhay na gusto lang natin ang masusunod, hindi dapat gusto ng Diyos. Tulad ng ginawa ng babae. At kayo man din, naging saksi rin po sa buhay ng ating mentor. Kung paano niya pinatotohanan o pinapatotoo yung buhay niya, kung paano niya inuna ang Panginoon bago dumating sa punto na ibinigay sa kanya si Ate Hasmin. At nakakatuwa nga po yung karanasan pong yun ni Pastor Wilbert na kung saan ay kung titignan sa pisikal na pangkatatayuan, bukod sa putol na ang kamay, mababa, maliit pa. At ang sabi niya nga, hindi siya kagapuhan. Pero pag tinitignan ko naman po siya, gwapo naman po. Pero siguro, tingin lang ni Pastor Wilbert sa sarili niya, hindi siya gwapo noong mga time na yon. Pero sa ngayon, ay makikita ko po na dahil nakikita po yung kanyang, yung aura niya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, ay masasabi ko pong gwapong-gwapo ang ating mentor. Kaya siguro yun din ang nakita ng ating pastora na si Ate Hasmin, na kung saan yung presensya ng Panginoon na nakita niya kay Pastor Wilbert, kung bakit nagustuhan niya ito at pumayag siyang magpakasal. Kaya hindi po natin masasabi yun. Habang naglalakbay po tayo, habang tumatakbo ang panahon at oras, hindi po natin masasabi kung kailan at kung papaano at kung saan ipagkakaloob ng Diyos ang para sa iyo. Pero tandaan mo, matuto ka lang maghintay. Kung ikaw ay may katabi dyan, pagkasabi mo sa iyong katabi, matuto ka maghintay ng tamang panahon ng Diyos. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Dahil kung magmamadali ka, ay hindi magiging maganda ang magiging resulta ng pagkakaroon mo ng pamilya. Maaring mauwi lang sa wala o masayang lang ang lahat. Pangalawa, letter C. Let the Lord give you the best partner in life. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate for him. Alam ng Diyos kung anong best para sa iyo. Hindi good, hindi excellent, best. Kasi kung good lang, yun yung pananaw ng tao para sa isang gusto niya. Okay, good, very good. Hindi rin naman sobrang excellent, dahil baka ikaw ay mamanipula o manipulahin ng iyong makakapartner. Sometimes kasi kung mas magaling, mas mahusay, mas may kakayanan ang babae kaysa sa lalaki, na-overpower niya ang lalaki. Kaya madalas ang nangyayari ay
nagiging sunod-sunuran ang lalaki sa kagustuhan ng babae. Pag ganon yung kalagayan. Kaya alam ng Diyos ko ng best para sa iyo. Hayaan mo na ang Diyos ang magbigay ng best partner. Masasabing mong ito ay para talaga sa iyo. At pag ang Diyos ang nagbigay ng best, hindi ka manghihinayang. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 21 to 22, "And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man." Dito pinakikita ng Panginoon, nung time na ibibigay niya na yung karapat-dapat sa Panginoon, ang ginawa ng Lord ay pinatulog siya. Pinatulog si Adan. At habang natutulog si Adan, maaaring siguro, sabi nito, napakalalim ng tulog. Ano po? Napakalalim ng tulog ni Adan. Deep sleep. No? Hindi niya naramdaman na mula sa bahagi ng kanyang katawan, yung kanyang tadyang, ay naging bahagi ng kanyang buhay na ito'y na yung babae. Nilikha ng Diyos na babae. Bakit? Tingnan po natin. Kaya naman ng Diyos likain ng Diyos ang babae sa paraan ng paglikha niya sa lalaki. Pwede naman siya kumuha ng panibagong alabok para hubugin, hugisin, at hinghan ulit ng katulad ng ginawa niya sa lalaki. Bakit kinakailangan mula pa sa tadyang ng lalaki kuhanin ang babae? Samantalang kayang-kayang gawin ng Diyos muli. Kung nagawa niya nga si Adan, magagawa niya rin si Eva sa paraan na kung saan iisa ang paraang kanyang gagawin. Pero bakit kakaiba ang pagkalikha ng Diyos sa babae kaysa sa lalaki? Tingnan po natin. Nilikha ng Diyos ang babae mula sa katawan ng lalaki para maging kabahagi ng katawan ng lalaki ang kanyang asawa. Upang sila maging isa. Kaya sa iisang katawan, kinuha ang babae na magiging kabahagi niya sa kanyang buhay. Kaya, kung titignan natin mabuti, yung ating napangasawa o ating mapapangasawa, maaaring siya ang nawawala mong tadyang na bahagi ng buhay mo. Kaya pag pinag-aralan natin mabuti ang flow ng buhay, kung paano kayo unti-unti nagtatagumpay dahil sa pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos, maaaring siya ang binigay o nilikha ng Diyos para sa iyo. Kasi nagtutugma lahat ng gawa at plano niyo sa buhay dahil sa itinakda o ibinigay ng Diyos yung best para sa iyo. Yun po yung dapat pinaka-the best. At ang tanong po, bakit sa tadyang? Pwede naman po sa paa. Pwede naman po sa siko, sa kamay, sa ulo. Bakit sa tadyang po kinuha ng Diyos ang babae? Alam niyo po kung sa paa po kinuha ng Diyos ang babae, baka sipa-sipain lang natin ang asawa natin. Tapak-tapakan lang natin ang pagkatao ng ating asawa. Ako po'y nalulungkot na sa napapanood ko sa Facebook, yung babae ginagawang kumbaga parang punsaktan, gabi. Ito po. Tinatapak-tapa. Yung pagkatao ng babae halos malintin. No? Halos malintin. Meron pa nga po, napanood ko kay Tulpo, yung babae nagreklamo
Kasi lahat ng ginagawa nila ay binidyohan. At ito yung ginagawang blackmail sa kanya. Sinisira ng taong ito ang puri ng babaeng ito sa paraan ng pag-propose sa social media. So, tinatapakan niya yung pagkatao o pagkababae ng babae. Kung sa tadyang na nga nilikha ng Diyos ang babae, lalo pa katigit yung sa paa, di lalo mong sa tadyang na nga nakukuha mo ang tapak-tapakan ang pagkatao o pagkababae ng isang babae. Lalo pa kaya kung sa paa. Eh di mas lalo masaklap ang kahihinatnan. Kaya hindi po nilikha ng Diyos ang babae mula sa paa natin para tapak-tapakan lamang ang pagkababae o pagkatao ng isang babae. Hindi mo yan ibinigay sa iyo na maliit pa lang at inalagaan mo, pinalaki mo, pinakain mo, binihisan mo, pinag-aral mo, na ikaw mismo ang nag-aruga sa kanya para mapangasawa mo siya. Kinuha mo yan sa kanyang magulang na malaki na, maaring kaedad mo na siya, o maaring mas matanda sa iyo, o maaring mas bata sa iyo. Pero malaki na siya, maganda na ang kanyang kalalagayan bago mo siya kinuha at pinakasalan. Pagkatapos gagawin mo, tatapak-tapakan mo lang ang pagkatao at pagkababae niya. Hindi rin sa kamay, para gawin mong pantsimbag. Gaya nga na sabi ko, malaki na yan, kinuha mo. Kung sa kanilang tahanan, hindi nga nakaranas ng nadampi o pitik man lang ng kamay. Itong babaeng mapapangasawa mo. Nung mapangasawa mo, ginawa mong pantsimbag. Yung pangako mo na ibibigay ko sa iyo lahat ng mga bituin sa langit. Eh binigay mo nga. Pero anong binigay mo? Black eye. Na every time masusuntok mo siya, may mga bituin siyang nakikita. Every time nasusuntokin mo siya, laging umiikot ang mga bituin sa kanyang balintataw. So, anong ibig ko sabihin? Kapatid, hindi ka binigyan ng kapartner o best partner sa buhay para gawin mo lang pantsimbag, para saktan mo lang. Madalas, marami pong mga kalalakihan na talagang abusado sa kanilang asawa. Hindi lang napagbigyan, hindi lang napansin, hindi lang nasunod, sinasaktan at sinusuntok ng kanilang asawa. Alam nyo, sa Facebook, marami akong nakikita o napapanood na ganyan. Lalo na sa ni Tulpo. Marami reklamo na nananakit yung mga lalaki. Kapatid, yung pag-aasawa, tulad niya ng una kong sinabi, katuwang mo yan eh. Katuwang mo yan. Paano mo siya magiging katuwang kung nagsasama kayong namumuhi siya sa iyo? Nagsasama kayong punong-puno ng sama ng loob ang kanyang puso't damdamin. Paano mo masasabi na siya ay magiging katuwang mo? Kaya, ang babae ay hindi po sinasaktan. Yan po ay minamahal. Hindi rin po sa ulo nilikha ang babae. Para ano? Para maging mas magaling, mas marunong, o mas maging manipulated niya ang lalaki. O maging dominant siya sa lahat ng aspeto ng pagsasama nila ng lalaki. Para kaya ang babae nilikha sa tadyang dahil malapit sa puso para mahalin, at ang babae kaya nilikha nasa tadyang para matutong magpasakop sa kapangyarihan ng babae, ng lalaki. Dahil lalaki ang unang nilikha ng Diyos kaysa babae.
At ang pagkakalika ng Diyos ay mula pa sa bahagi ng katawan ng lalaki, at ito yung kanyang tadyang, na kung saan nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Ibig sabihin, malapit sa puso para mahalin, at nasa ilalim ng kanyang mga kamay para magpasakop sa kapangyarihan ng kanyang asawang lalaki. Pero hindi ibig sabihin yung kapangyarihan natin, gamitin natin para saktan ang babae, para pagbuhatan ng kamay ang babae. Hindi po yun. Ang ibig ko pong sabihin, kaya po nasa ilalim ng ating kapangyarihan ang ating mga babae para mas lalo po nating mapagtibay at mapaganda at mapaayos kung ang babae ay matututong magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Kaya lang, paano ka susundin? Tulad ng pinag-aralan natin ng una, kung napaka-irresponsable mo, paano ka susundin ng asawa mo? Kung yung sarili mo hindi mo kayang ayusin, buhay pa kaya ng may ibang buhay, aayusin mo. Kapatid, bago mo ayusin yung gusto mong mangyari sa asawa mo, ayusin mo muna ang sarili mo. Bago mo ibaba yung gusto mong mangyari sa asawa mo. Kaya mga kapatid, sa bagay na ito, ako po ay nakikiusap na wag ho tayo magmadali, lalo na sa mga kabataan. Wag ho tayo magmadali. Darating at darating po ang tamang panahon na magkakaroon po tayo ng kabahagi sa buhay. Ako po, marami na po akong nakita na nasaksihan ng pagsasama ng mag-asawa na lumakad sa kalooban ng Diyos at pinagpaalam ng Panginoon. Tulad po dati po, nung nasa Baguio po tayo, kung natatandaan niyo po si Pastor Crispy, hindi po naging balakid sa kanilang edad para matagpuan nila ang isa't isa. Si Pastor Crispy at yung leader ni Pastor Awi. Hindi po naging balakid. Kasi bakit? Lumakad muna sila sa kalooban ng Diyos. Hinanap muna nila ang kaharian ng Panginoon at naglingkod. Then, dumating ang tamang pagkakataon na ibinigay ng Diyos ang para sa kanila. God knows kung ano ang kailangan mo. Alam ng Diyos yan. Hindi mo kailangang hanapin, hindi mo kailangang pagsikapan. Sabi nga, naalala ko yung mensahe ni Pastor Arnel, insulto sa hari, ang pangunahan mo siya. Insulto sa hari. Kaya, kung ikaw ay maghahanap ng kapartner, insulto sa Diyos yan. Insulto sa hari yan. Kung pangungunahan mo siya, lagi siya, matanda na ako, gusto ko na talaga wait lang. Just what happened to Adam. Hindi naman po siya nagtanong, Lord, nasaan ba? Lord, matanda na ako, nasaan yung kapartner ko? Wala kang nakita sa Bible na nagreklamo si Adan na nag-iisa. Bagamat nandoon na yung kanyang pag-iisip na bakit lahat ng mga kasama ko may kapartner, ako wala. Pero hindi man lang niya naisip o inisip man, hindi man na sumagi sa kanyang isipan na magreklamo sa Diyos na nag-iisa siya. Kundi nakita mismo ng Diyos ang pangangailangan ni Adan at ibinigay niya ito kay Adan. Kapatid, kung ganun ang klase ng pananaw natin, wala po tayong magiging problema at kayang ibigay ng Diyos ang magiging kabahagi mo sa buhay. Kaya masarap ang pakiramdam ang mamuhay ng maayos na kasama ang iyong katuwang sa buhay. Hindi po katulong, hindi katuwang. Hindi po pansimbag, hindi po para saktan, kundi para mahalin,
para ibigin at higit sa lahat, pag-ukulan ng panahon, paglingkuran yung ating mga mahal sa buhay. Palagay ko, dito ko muna po tatapusin at itong mensahe to. At ako po dahil yung oras po natin ay masyado na pong lumalawig. Kaya ako po ay nagpapasalamat po muli, no, sa ating mentor na nagbigay ng platform po sa akin. Sa ating mga nakapagturo ng salita ng Diyos. At marami pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagpalain din ng Diyos ang ating technical at ang maging ang ministry na kanilang hinahawakan. Dahil sa pagsisikap at kasipagan na gampanan yung tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos. Maraming po salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay imuko, sumaglit at tayo po manalangin. Amang Banal, maraming po salamat sa mensahe na pinagkaloob po sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mensahe ito at hayaan mo, Diyos, na maging direction at maging batayan ito o pattern kung paano mamili ng tamang tao, tamang partner sa buhay, Panginoon. Hindi po dapat kami ang nasusunod kundi Ikaw, O Diyos. Kaya maraming po salamat, pagpalain mo po, Panginoon, ang mensahe ito. Thank you, Father, thank you, Jesus, your word be exalted, your word be honored. Bless everyone, bless us, bless us. Bless us. Sa lahat ng pagpapasalamat, kailangan ko natin. To God be the glory. In Jesus' name we pray.